Si Maria ay isang simpleng babae na pinangarap lamang ang magkaroon ng tahimik at masayang pamilya. Ipinagkaloob sa kanya ang kaligayahang iyon nang ikinasal siya kay John, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Siya'y nasa kalagitnaan ng kanyang 30, may magandang tahanan, isang anak na si Alex na kanilang pinangangalagaan, at sa lahat ng oras ay tapat na pinagsisilbihan ang kanyang pamilya. Laging nagpapasalamat si Maria dahil sa taglay nilang magandang buhay, isang pamilyang puno ng pagmamahal at kasiyahan, or so she thought. Sa tabi ni Maria sa halos lahat ng pagsubok ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Lisa. Mula pa noong sila'y mga bata, hindi na sila mapaghiwalay. Si Lisa ay hindi lang kaibigan, kundi isang kapatid na rin ang turing sa kanya ni Maria. Sila'y magkasama sa mga masasayang alaala at sa mga panahong masalimuot, kaya't hindi kailanman pumasok sa isip ni Maria na may pagtataksil na nag-aantay sa kanilang samahan. Simula noong nakaraang buwan, napansin ni Maria ang pagbabago kay John. Madalas itong late umuwi mula sa trabaho at kahit na nasa bahay, tila laging abala sa kanyang telepono. Sa simula, ipinagkibit balikat lamang ito ni Maria, iniisip na baka marami lang itong trabaho o bagong proyekto sa opisina. Ngunit unti-unti, ang kanyang puso'y tila kinakain ng alalahanin. Madalas siyang magising ng gabi at makikitang wala si John sa kanilang kama, naglalakad-lakad ito sa sala, tila balisa. Hindi na nila pinag-uusapan ang mga maliliit na bagay na dati nagpapalalim sa kanilang samahan. Isang umaga, habang nag-aayos si Maria ng mga gamit sa kanilang sala, nahulog mula sa bulsa ni John ang isang kwintas. Isa itong simpleng piraso ng alahas, pero alam niyang hindi ito kanya. Agad niyang kinabahan at sa kanyang dibdib ay naramdaman ang sakit na tila hinuhugot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, pag-aalinlangan, takot at selos. Lahat ng ito ay bumabalot sa kanya. Isang araw, habang naglilinis si Maria, may natanggap siyang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahey simple, pero nakakasakit. Alam mo ba na may relasyon sina John at Lisa? Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang binabasa ang mensahe. Ang pangalan ni Lisa ay para bang isang matalim na kutsilyo sa kanyang puso. Hindi niya ito magawang paniwalaan. Paano mangyayari ito? Lisa, ang kanyang kaibigan mula pagkabata, at si John, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Agad niyang hinanap si John at si Lisa. Nagdesisyon siyang harapin sila sa kanilang pinakamamahal na kapehan, ang lugar kung saan dati silang masayang nagkukwentuhan. Ang lamig ng hangin ay tila sumasalamin sa malamig na damdamin ni Maria. Nang dumating si John at si Lisa, tahimik silang nagkatinginan. Sabihin niyo sa akin na hindi totoo ang lahat ng ito. Mahina ngunit nanginginig na sabi ni Maria. Ngunit ang katahimikan ng dalawa ay parabang sumisigaw ng katotohanan, hindi na kinailangan ng mga salita. Ang kanilang mga mata ay nagsasabi na ng lahat ang kanilang pagkakasala at pagtataksil. Bakit? Bakit niyo nagawa ito sa akin? Lisa, ikaw pa? Sigaw ni Maria, hindi na napigilang humikbi ng malakas. Ang kanyang mga luha ay mabilis na bumagsak, walang tigil. Si John ay nanatiling tahimik, hindi makatingin kay Maria. Si Lisa, na dati palaging may sagot para sa lahat, ngayon ay parang walang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Hindi na alam ni Maria kung alin ang mas masakit, ang pagtataksil ni John o ang katotohanang ito'y kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Lisa, na pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kanyang sikreto, ay siya pa palang magsusugat sa kanya ng ganito katindi. Maria, I'm sorry. Mahina.
At halos hindi marinig na sabi ni John, pero para kay Maria, walang sapat na salita o paliwanag na maaaring makapawi sa sakit na kanyang nararamdaman. Paano nga ba mapapatawad ang dalawang taong pinakamalapit sa puso mo, pero siyang unang magpaparusa sa'yo? Sa mga sumunod na araw, si Maria ay parabang isang multo sa kanilang tahanan. Hindi siya makatulog, hindi makakain, at ang kanyang isip ay punong-puno ng mga alaala nila ni John. Kung paano sila nagsimula, paano siya nito pinangakuan ng wagas na pagmamahal, at paano nasira ang lahat sa isang iglap. Lalo pang bumigat ang lahat tuwing makikita niya si Alex, ang kanilang anak. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak na ang kanilang pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak? Sa kanyang isipan, hinahanap niya ang lakas para lumaban para sa kanilang anak. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang labis na kirot. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti natutunan ni Maria na bumangon. Nalaman niyang hindi lahat ng sugat ay magagamot ng panahon, pero maaari siyang magsimulang maghilom. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit, nagsimula siyang bumalik sa sarili. Iniwan niya si John. Hindi madali, pero alam niyang ito ang nararapat. Hindi siya mananatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan at pagkakanulo. Si Lisa, sa kabila ng kanilang mahabang samahan, ay naging isang estranghero na sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Maria na mahalin muli ang sarili. Mula sa pagiging asawa at ina, muli niyang natagpuan ang kanyang kalakasan bilang isang babae. Isang babae na kayang magsimula muli kahit pa gaano kabigat ang pagsubok. Sa kabila ng kirot at sakit, natutunan ni Maria na hindi lahat ng pagtatapos ay nangangahulugang pagkatalo. Sa bawat sugat may aral na maiiwan, at sa bawat pagkawasak may simula ng bagong pag-asa.